Isang batang inosente, si Bunso, ang naging alay sa isang kasalanang pilit tinakpan ng buong baryo. Pero ang mga anino ng nakaraan hindi kailanman natutulog. Sa isang mundo kung saan ang hustisya ay binili ng katahimikan, isang lihim ang muling mabubunyag, at ang mga boses ng mga nawawala ay babalik para singilin ang kanilang pagkakalimutan. Handa ka na bang marinig ang kwento ng mga batang isinakripisyo? Dahil kapag nagsimula na ang pagbalik nila, wala nang ligtas gabi na. Basa ang lupa sa likod bahay. Umuulan ng banayad pero tila may bumubulong sa hangin. Si Bunso, 10 taong gulang, ay tahimik na naglalaro sa ilalim ng puno ng santol. Habang nag-uukit siya ng kahoy gamit ang kutsilyong kalawangin, may kumalusko sa damuhan. Luminga siya. Walang tao. Pero may amoy. Mabaho. Amoy bulok na karne. Tumayo si Bunso, hawak pa rin ang kutsilyo. Sa bintana ng lumang kubo may aninong dumaan. Mabilis. Parang hindi tao. Pumasok si Bunso sa bahay nila. Tahimik sa loob. Ang ilaw sa kisame ay kumikislap. Ma! Walang sumagot. Narinig niya ang iyak ng kapatid niya mula sa kwarto. Bumukas ang pinto ng kusa. Sa loob may mga tao. Mga kamag-anak. Mga kapitbahay. Lahat sila nakapaikot sa kama ni Bunso. May kandila sa sahig. May manok na walang ulo sa gitna. May mga dahong tuyot na nakatiklop sa anyo ng tao. Anong ginagawa niyo? Walang sumagot. Tiningnan siya ni Aling Meli, ang matandang albularyo. Nakita ko ang anino mo sa tubig, Bunso, bulong niya. Hindi ikaw ang totoong ikaw. Gusto niyang tumakbo. Pero hindi gumagalaw ang mga paa niya. Para bang may humahawak sa mga ito. Narinig niya ang tibok ng puso niya. Mabilis. Mas mabilis pa sa ulan na bumabagsak sa bubong. Muling nagsalita si Aling Meli. Ang Bunso ay isinilang na may dalang anino ng matanda. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang baryo. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Sigaw ng ina niya. Nagsinungaling kayo. Anak ko siya. Pero pinigilan siya ni Mang Rodolfo, ang kapitan. Napagdesisyonan na ito. Nag-umpisa silang magdasal. Pero hindi ito ordinaryong dasal. Hindi Tagalog. Hindi Latin. Parang galing sa ilalim ng lupa ang tunog ng mga salita. Pumula ang mata ni Bunso. Nag-iba ang kulay ng balat niya. Parang usok ang lumalabas sa bibig niya. At saka siya sumigaw. Isang sigaw na hindi boses ng tao. Napaatras ang lahat. Pero wala nang makakatakas. Sa kisame, may gumapang na itim na anino. Tumawa ito. Mababa. Malalim. Malamig ang paligid kahit walang hangin. Tumingin si Bunso sa ina niya. Umiyak ang babae, nanginginig. Anak, patawad. Ngunit hindi na siya ang kausap nito. Sa katawan ni Bunso, may ibang nilalang. May matandang espiritong isinumpa noon pa man. Dahil sa kasalanan ng mga ninuno nila. At ngayoy bumabalik upang gumanti. Ang buong barangay ay kasabwat. Kasabwat sa isang matagal ng kasalanan. At si Bunso ang inalay. Bilang kabayaran. Para sa katahimikan ng buong bayan. Pero ngayong gising na siya. Walang sinuman ang ligtas, nagsimula ang ilaw sa kisame na pumutok isa-isa. Sumabog ang mga bombilya, naglaho ang liwanag. Tanging liwanag ng kandila ang naiwan. Ang mga anino sa dingding ay gumalaw ng kusa. Para bang may sariling buhay. Sumisigaw na ang mga tao. Ang iba ay nagtangkang tumakbo. Pero pinto ay hindi mabuksan. Parang hinigop ng bahay ang lahat ng laman nito. Sa gitna ng kwarto, nakatayo si Bunso. Mata niyang pula ay nagliliyab. Boses niya ay dalawa. Isa bata, isa matanda. Isa-isang nagkasala. Isa-isang magdurusa. Umuusok na ang sahig. Ang mga dasal ni Aling Meli ay hindi na gumagana. Nilinlang niyo ako, sabi ng espiritu. Binigay niyo ako sa dilim. Hindi ako makukulong ulit. Nahulog si Mang Rodolfo sa sahig, hawak ang dibdib. May sugat siya sa leg, pero walang humawak sa kanya. Sumunod si Aling Meli. Uminit ang katawan niya, para siyang pinapaso. Sinumpa kayong lahat. Nagkakagulo na.
Ang ina ni Bunso ay lumapit, umiiyak. Anak, kung nandyan ka pa, labanan mo sila. Sandaling tumigil si Bunso. Parang may lumalaban sa loob niya. Nanginginig ang katawan niya. Matulungan mo ako eh. Boses niya ay pabulong. Pero biglang humalakhak ang espiritu. Late na. Pumutok ang mga salamin sa bintana. May lumabas na mga itim na ibon, walang mata. Umiikot sila sa kisam. Pilit binubulabog ang natitirang buhay sa bahay. Sa ilalim ng bahay may mga ugat na gumagapang. Tumagos sa sahig, hinila ang mga taong natitira. Isang hiyawan. Isang sigawan. Hanggang sa wala nang marinig kundi ang pag-iyak ng bata. Pag-iyak ni Bunso. Manasaan ka di? Ngunit ang tinig na sumagot ay hindi boses ng tao. Ito ang simula. Ito ang pagbabalik ng mga itinakwil. At sa buong barangay, isa-isang nawawala ang mga bata. Sa unang araw, nawala si Inigo. Naglalakad lang siya pauwi mula eskwela, pero hindi na nakarating. Sumunod si Clara habang naliligo sa poso. Iniwan lang ng sandali, pagbalik ng ina niya, wala na siya roon. Walang bakas ng sapatos. Walang putik sa lupa. Parang nilamon ng hangin. Nagpatawag ng pulong ang kapitan. Ngunit walang may lakas ng loob magsalita tungkol sa gabi ng ritual. Lahat ay tahimik. Takot. Konsensya. Sa bahay ni Bunso, sarado pa rin ang mga bintana. Walang lumalabas, walang pumapasok. Pero gabi-gabi may naririnig na iyak ng bata. Minsan may tawa. Minsan sigaw. Minsan may kumakatok sa pinto ng mga tao sa 10 oras ng gabi. 3 beses. Mabagal. Malalim. Kapag binuksan, wala kang makikita. Pero laging may iisa lang na iniwang tanda sa pintuan. Isang tuyong dahon ng santol nakatusok sa lupa. Sa 4 gabi, sunod-sunod ang pagkawala. 5. Puro bata. Puro may kaugnayan sa mga taong naroon sa ritual. At laging nauna ang paglitaw ng isang itim na ibon sa bubungan nila. Ang barangay ay nabalot ng kaba. Walang lumalabas ng bahay kapag lumubog na ang araw. Ang mga bata ay itinatago sa ilalim ng mga altar. Ngunit walang ligtas. Kahit sa dasal. Kahit sa pagluha. Kahit sa pagtanggi. Walang makakataka sa nilikha nilang kasalanan. Isang hating gabi, bumalik ang ina ni Bunso sa lumang bahay. Mag-isa. Hawak ang lumang laruan ng anak niya. Kung nandyan ka pa, anak ti. Kung may natira pa sa'yo, hayaan mong ako na lang. Bitawan mo ang mga bata. Tahimik. Hangin lang ang sumasagot. Tapos biglang lumamig. Bumukas ang pinto ng kusa. Pumasok siya, nanginginig. Ang loob ng bahay hindi na parang bahay. Ang sahig ay may ukit. Ang mga dingding ay may madilim na simbolo. At sa gitna, nakatayo si Bunso. O kung sino man ang nasa katawan niya ngayon. Miney, napakabait mong ina. Pero hindi sapat ang dasal mo para burahin ang dugo ng mga ninuno mo. Tama na, sabi ng ina. Tapusin na natin to. Ngunit mumiti lang ang nilalang. Ngayon pa lang nagsisimula. Tumulo ang dugo mula sa mata ni Bunso. Hindi siya umiiyak. Para bang ang katawan niya ay pinipilit ilabas ang natitirang alaala ng pagkatao niya. Alam mo ba, Mati? Ang sakit ng sunog sa loob. Yung ililibing ka ng buhay sa katawang hindi sayo. Yung sigaw mo walang nakakarinig. Napaatras ang ina niya. Pero hindi siya tumakbo. Hindi siya umiwas. Kung totoo man ang anak ko'y nandyan pa. Hayaan mong siya na ang pumili. Hinubad niya ang kwintas na mailuma ng anting-anting. Lumapit siya sa anak. Inilagay ito sa dibdib ni Bunso. Sumigaw ang nilalang. Napaso. Umuusok ang balat ni Bunso. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Parang ang buong bahay ay naipit sa gitna ng bagyo. Lahat ng ilaw ay sumabog ng sabay-sabay. Ang anino sa kisame ay nagsimulang kumawala. Tumili ito, tila libo-libong tinig sa iisang katawan. Ang katawan ni Bunso ay bumagsak. Ang ina ay sumigaw, Bunso. Lumapit siya, niyakap ito kahit mainit pa rin ang balat. Tahimik.
Hanggang sa unti-unting bumukas ang mga mata ng bata. Miney. Boses niya. Mahina. Pagod. Pero siya yun. Tunay na siya. Anak, nandito lang ako. Ngunit biglang may gumalaw sa sulok ng kwarto. Isang matandang babae, nakayuko, duguan ang mga kamay. Isa pa lang yan. Marami pa kaming lalabas. At sa ilalim ng bahay. Muling gumalaw ang mga ugat. Muling bumuka ang lupa. At sa buong barangay, nagsimulang magpintig ang mga itim na kandila na matagal nang nakalibing sa lupa. Isa-isa silang naglalagablab. Walang apoy. Walang sindi. Pero nagsisindi sila mag-isa. Parang tinatawag ng isang mas malaking puwersa. Hindi pa tapos ang kwento ni Bunso. At ang barangay, sa unang pagkakataon, ay kailangang humarap sa mga kasalanang itinago sa loob ng mga henerasyon. Ngunit sa dilim, may mga matang nanonood. At may mga kamay na naghihintay. Kinabukasan, tila normal ang lahat. Ang araw ay sumikat. Ang mga ibon ay umaawit. Pero ang katahimikan ay hindi totoo. Sa kalsada, walang batang naglalaro. Ang mga tindahan ay sarado. Ang simbahan, bakante. Ang mga mata ng matatanda sa baryo ay laging nakatutok sa lupa. Parang ayaw nilang tumingin sa langit. Parang alam nilang may parating. Sa bahay ni Bunso, mahimbing siyang natutulog. Ngunit ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Parang binuksan at isinara ng maraming kamay. Ang ina niya ay laging gising. Nagbabantay. May hawak siyang itak. At sa bawat tunog ng hangin, siya ay lumilingon. Kasi alam niyang hindi pa tapos. Isang gabi may kumatok ulit. 3 beses. Hindi nila binuksan. Pero may narinig silang bulong sa labas ng bintana. Buksan mo, Bunsod. Kasama ka sa amin. Ang dugo mo ay dugong lumabag. Si Bunso ay bumangon sa kama, nakapikit pa rin. Parang kinakaladkad ng panaginip. Mamay tawag. Pabalik. Nagpigil ang ina niya sa luha. Hinawakan ang kamay ng anak. Hindi mo kailangang bumalik. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ngunit tumingin si Bunso sa kanya, mata ay walang luha. Baka hindi na ako ang hinahanap nila. Baka tayong lahat. Sa likod ng bahay, muling bumuka ang lupa. At sa ilalim nito, isang matandang kuweba ang muling nagising. May mga ukit sa pader. May mga pangalan. Mga pangalan ng bawat pamilyang nakatira sa barangay. At sa pinakailalim ng ukit, iisang salitang paulit-ulit. Alay. 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 At ngayong gising na ang kuweba. Hindi na sapat ang isa. Mula sa kailaliman may kumakaway. Mga braso na yari sa abo at anino. Humihila. Nangangako ng kapangyarihan. O paghihiganti. Sa gabi ring iyon, nagising ang buong baryo sa isang tunog. Isang sigaw. Sunod-sunod. Nagkakagulo ang mga aso. Ang mga ibon sa mga puno ay biglang lumipad palayo. Sa gitna ng plaza, may apoy. Hindi mula sa gas o kahoy. Mula ito sa gitna ng lupa. Parang nabiyak ang sementado at mula sa loob ay may gumagapang na liwanag na madilim. Isang apoy na malamig. Isang apoy na gutom. Nagtipon ang mga tao sa paligid nito. Tahimik. Takot. At sa unahan, nandoon si Bunso. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagsasalita. Pero ang mga mata niya, tila hindi kanya. Parang may ibang gumagamit sa katawan niya. Sa tabi niya, ang kanyang ina. Namumutla. Nakahawak sa kanya, pero unti-unting nabibitawan. Ang liwanag ng apoy ay tumataas at sa loob nito may mga hugis. Mga tao. Mga nilalang. Mga alaala ng kasalanan ng mga ninuno. Ang barangay ay nakaluhod na ngayon. Parang may kapistahan na hindi nila ginusto. Parang may misa pero walang pari. May dasal pero walang Diyos. Bumulong si Bunso. Naririnig ko sila. Naririnig ko silang lahat. Nagugutom sila. Lumapit si Kapitan Mang Rodolfo, nanginginig. Huwag mo kaming saktan, Bunso. Kami nagkamali. Ngunit sumagot si Bunso, boses ay mababa at sabay-sabay.
Wala nang patawad sa mga pusong isinara sa katotohanan. Kayo ang nagturo sa amin kung paano maging halimaw. At sa huling ulos ng apoy mula sa lupa, nabura ang plaza. Nagsimulang mawala ang mga bahay. Isa-isa. Tahimik. Walang pagsabog. Walang ingay. Parang winalis ng isang di nakikitang kamay ang buong baryo. At kung sino man ang pumasok sa lugar na iyon pagkaraan, wala silang makita kundi damo. At sa gitna ng damuhan, isang laruan lang ang natira. Isang kahoy na sundalong inukit ni Bunso. May sunog sa katawan. At sa ilalim nito may nakasulat sa uling. Ang kasalanan hindi nalilimot. Pinagbabayaran. Sa paglipas ng mga taon, tinabunan ng kagubatan ang dating baryo. Walang mapa ang nagtuturo sa lugar na iyon. Walang alamat sa eskwela ang nagkukwento tungkol dito. Pero ang matatandang albularyo sa mga karatig lugar. May binubulong tuwing may batang biglang nagkakasakit. Tuwing may batang hindi nagigising. Gising na si Bunso. Bukas ang daan ng mga inalay. Sa tuwing umuulan sa 10 oras ng gabi, may makikita kang batang naglalakad sa gilid ng kalsada. Basang-basa ang katawan. Nakadipa ang mga kamay. May laro ang sundalong bitbit. Kapag pinara mo, titingin siya sa loob ng sasakyan. Tahimik. Mapupula ang mata. At saka siya magsasalita. Bumalik ka. Hindi pa tapos ang kwento natin. Maraming nakasaksi pero walang bumabalik para patunayan. Ang iba ay nawawala na lang. Kahit anong hanap. Kahit anong dasal. Sabi nila sa bawat henerasyon may isa na namang alay. At kapag natagpuan na ang susunod, muling babangon ang mga aninong tinawag noon pa. Dahil ang kasalanan ay naninirahan sa dugo. At ang dugo, hindi nagsisinungaling. Sa isang bayang malayo sa pinanggalingan ng trahedya, may bagong pamilya nakakalipat pa lang. Tahimik, payapa, puro bukirin. May lumang bahay na pinaupahan sa murang halaga. Mataas ang kisam. Malamig ang hangin kahit tag-init. At sa ilalim ng hagdan may lumang bowl. Kinalawang na ang kandado. Pero madaling nabuksan ng batang anak nila, isang lalaking sing-edad ni Bunso. Sa loob ng bowl may mga lumang laruan. May isa roon na kahoy na sundalo. May sunog sa katawan. Parehong-pareho. Agad itong nagustuhan ng bata. Papa, akin na lang to, ha? Tumango ang ama. Hindi niya alam ang bigat ng simpleng laruan na iyon. Kinagabihan, nagsimulang umambon. Ang mga ilaw sa bahay ay kumikislap. At sa unang gabi pa lamang, narinig ng pamilya ang katok mula sa bintana. 3 beses. Mabagal. Malalim. Sa dilim, may batang nakatayo sa labas. Kulay putik ang kasuotan. Basang-basa. Nakangiti. Sa kanyang kamay, hawak din niya ang parehong sundalo. Sa loob ng bahay, bumukas mag-isa ang bowl. At mula roon, may malamig na usok na gumapang sa sahig. Sumunod na gabi, nagsimulang managinip ang bata. Sa panaginip, siya ay nasa isang baryong puno ng abo. Tahimik. Walang tao. May mga ukit sa pader. At sa gitna ng baryo, may batang umiiyak. May matang pula. At pabulong nitong sinabi, "Ngayon, ikaw na." Alay. Nagising ang bata na pawis na pawis. Pero malamig ang silid. Mas malamig kaysa karaniwan. Nasa dibdib niya ang laruan. Ang kahoy na sundalo. At sa likod nito, may bago ng ukit na hindi niya napansin dati. Isang pangalan. Pangalan niya. Lumabas siya ng kwarto, bitbit ang laruan. Tahimik ang buong bahay. Wala ang kanyang ama. Wala ang kanyang ina. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Nang may marinig siyang boses sa ilalim ng hagdan. "Halika na." Tinuturo na ng laruan ang daan. Tumakbo siya paakyat, pero ang mga hakbang niya ay tila mas bumibigat. Parang hinihila ng sahig ang kanyang paa. Muli siyang nanaginip. Muli siyang nasa baryo. Ngunit ngayon, hindi na abo ang paligid. May apoy. May mga taong umiiyak. At lahat sila nakatingin sa kanya. Ikaw ang pinili. Ikaw ang kasunod.
Pagsapit ng madaling araw, nagising ang bata sa harap ng lumang bowl. Nakatayo. Gising pero hindi gumagalaw. At sa likod niya, sa anino sa pader, may mas maliit na anino na gumagalaw mag-isa. Iba ang hugis. Iba ang galaw. Ngunit hawak rin ito ang laruan. At mula sa anino, bumulong ito. Ang kwento ni Bunso ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Isa itong pamana. At ang pamana ay nagsisimula sa pagtanggap. Mula sa silong ng bahay, muling gumapang ang ugat. At sa unang ulos ng lupa, nabura ang liwanag sa buong kabahayan. At sa katahimikan ng gabi, sa bayang walang may alam ng nakaraan, isang bagong alamat ang isinilang. Hindi sa paniniwala, kundi sa dugo. Kinabukasan, dumating ang barangay tanod. May report daw ng nawawalang bata. Tahimik ang paligid. Walang tugon mula sa bahay. Nang binuksan nila ang pinto, walang tao. Walang gamit. Parang hindi kailanman may tumira doon. Pero sa gitna ng sala, may isang laruan. Isang kahoy na sundalo. May bahid ng dugo sa talampakan. At sa kisam, may nakasulat gamit ang uling. Ang alay ay natanggap. Ang kwento'y patuloy na isinusulat. Simula noon, ang bahay ay iniwasan. Pinabakuran ng barangay. Pinagbabawal pasukin. Pero gabi-gabi, may mga batang naririnig na tumatawa sa loob. May mga yabag na parang naglalaro. At may mga bintanang bumubukas kahit walang hangin. Sa ilang ulit na sinubukang sirain ang bahay, palaging nabibigo. May laging nadudulas. May nasasaktan. O may biglang nawawala. Hanggang sa napagdesisyonan na lang nilang hayaan ito. Takpan ng katahimikan. Ngunit sa mga panaginip ng ilang bata sa lugar, bumabalik ang baryo. Bumabalik si Bunso. At paulit-ulit ang tanong na dumadagundong sa dilim. Ikaw ba ay handa na rin? O maghihintay ka rin na ikaw ang susunod? Sa isang batang bagong lipat sa Karatigbayan. Si Elias, 7 ang edad, tahimik at masiyahin. Ngunit simula nang mapadaan sa lumang bakod ng pinabayaan nilang bahay. Nag-iba siya. Hindi na siya nakikitang naglalaro sa labas. Hindi na siya natutulog sa gabi. Sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata, nandoon ang imahe ng isang batang nakatayo sa abo. May sundalong laruan sa kamay. At may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Kaibigan mo na ako, sabi nito sa panaginip. Sa atin na ang susunod na kabanata. Isang hating gabi. Nakita ng kanyang ama si Elias na nakaharap sa dingding. May hawak na krayola. At sumusulat ng paulit-ulit. Alay. 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 Kinabukasan, isinugod nila sa simbahan ang bata. Sinubukang ipadasal. Ngunit sa loob mismo ng simbahan, nanginginig ang kandila. Nababasag ang salamin. At sa bawat pag-usal ng dasal, si Elias ay napapailing. Iba ang kailangan nila, anya. Hindi dasal. Dugo. At panahon na para simulan ang bagong kwento. Sa mismong oras na iyon, nagdilim ang kalangitan kahit walang ulap. Naglakad si Elias papalayo. At sa bawat hakbang niya, ang mga halaman sa paligid ay tila nalalanta. Ang hangin ay nagiging mabigat. At ang mga ibon sa himpapawid ay nagsisimulang bumagsak patay. Malapit na. Nararamdaman ito ng matatanda. Ng mga may lahing nagtaksil. Ng mga pamilya ng mga orihinal na taga-baryo. Isa-isa silang kinakatok sa gabi. Isang aninong bata ang bumibisita sa pintuan. Hindi nagsasalita. Hindi kumikilos. Hanggang sa tanungin mo, ano na kailangan mo? At ang sagot ay iisa. Pananagutan. At ikaw na ang kasunod. Pagkatapos ng bawat pagbisita ng anino, isa na namang bahay ang nagiging tahimik. Walang ingay sa loob. Walang tao sa labas. Parang hindi na sila kailanman umuwi. At sa lugar kung saan sila huling nakita, laging may naiiwan. Isang kahoy na laruan. Minsan sundalo. Minsan manika. Minsan kabayong may gulong. Lahat sinunog. Lahat may marka ng isang pangalan.
Hindi pangalan ng nawawala, kundi ng isa sa mga lumang pamilya ng orihinal na baryo. Ang koneksyon ay malinaw. Ang sumpa ay buhay pa rin. At ngayon, hindi na lang si Bunso ang gumagalaw. Sa bawat alay, isa pang nilalang ang nagigising. Isa pang alaala ng kasalanan ang bumabangon. At si Elias, hindi na siya mag-isa sa kanyang katawan. Kapag siya ay nagsasalita, may ibang tinig na sumasabay. Mas malalim. Mas matanda. Mas matalim. Muling itinatayo ang baryo, sabi ng tinig. Hindi sa lupa, kundi sa puso ng mga pinili. Ang mga panaginip ng mga bata sa iba't ibang bayan ay nagkakapareho. Parehong baryo. Parehong laruan. Parehong alay. At ang huling imahe bago sila magising. Isang pinto ang yari sa abo. Dahan-dahang bumubukas. At mula roon, si Bunso. Nakangiti. Sa likod niya, daan-daang mata. Mga batang matagal nang nawala. At sabay-sabay nilang sinasambit. Tayo ang bagong kwento. At ang mundo ay ang bagong baryo. Sa puntong iyon, ang gabi ay hindi na basta gabi. Ito ay naging daan. Isang pintuan sa pagitan ng ngayon at ng nakaraan na pilit binura. Ang mga lamok ay tahimik. Ang mga aso hindi na tumatahol. Parang alam nilang may dumaraan. At mas mabuting huwag makialam. Si Elias, nakatayo sa gitna ng lumang eskinita. Nakatingala sa poste ng ilaw na patay na. Sa paligid niya, naroon na ang iba. Mga batang may lumuluhang mata. Mga batang may paso sa palad. May tahi sa labi. Lahat tahimik. Lahat handa. Nasa gitna nila ang isang hukay. Isang bilog. May mga sinaunang simbolo sa gilid. At sa gitna, isang nilalang na unti-unting bumabangon. Hindi matukoy kung tao o hindi. Mukha itong nilikha mula sa galit. At pinanday sa paghihiganti. Lumapit si Elias. Hinawakan ang nilalang. Walang takot. Parang matagal na silang magkakilala. Nag-usap sila hindi sa salita, kundi sa alaala. At sa isang kisap mata. Nakita ni Elias ang lahat. Ang unang alay. Ang pagsisinungaling ng matatanda. Ang kabataang isinakripisyo para sa kapayapaan. Ang sistemang nagtakip, naglibing at naglimot. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya bata. Tumayo siya sa gilid ng hukay at tumingin sa langit. Simula na ng pagbabalik. Hindi para sirain. Kundi para ipaalala. Ang lupa sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Ang mga bahay sa baryo ay unti-unting sumusulpot muli. Pero hindi gawa sa kahoy o semento. Kundi sa anino, alaala at dugo. Ang dating nawala ay muling bumabalik. Ngunit hindi para patawarin. Ang bawat hakbang ng mga batang ito ay kwento ng mga hindi narinig. At habang may isang tumatanggi. Habang may isa pang nagsasabi ng hindi totoo yan. May isa pang laruan na lilitaw. May isa pang bata na magigising sa panaginip. At sa kanilang pandinig, ang bulong ay paulit-ulit. Walang nakakalimot ang lupa. At bawat kwento kailangang tapusin. Sa sumunod na gabi, sa isang bayan na walang koneksyon sa nakaraan, may batang babae na nagising mula sa pagkahimbing. Mula sa ilalim ng kanyang kama, may malamig na hangin na umaagos. Naroon ang isang laruan. Isang laruang hindi niya pagmamay-ari. Isang kabayong kahoy may basag sa lid. At nakaukit sa gilid ang salitang Alon. Pangalan niya. Tumindig siya, parang hinahatak ng di maipaliwanag na puwersa. Lumakad siya papunta sa sala. Kung saan naroon ang mga magulang niyang natutulog sa sofa. Tahimik. Mabigat ang hangin. Sa pader may lumalabas na anino. Hindi sa kanya, hindi sa sinuman. May mga mata ang anino. At lahat ito ay nakatingin sa kanya. Alon, tawag ng tinig. Ikaw ang huling alon ng pagbalik. Mula sa iyong hakbang, magsisimula ang huling yugto. Sa baryo ng anino. Si Elias ay nakaupo sa harap ng lumang dambana. May hawak siyang kwaderno. Puno ito ng mga pangalan. Mga batang isinuko. Mga batang ipinagkanulo. Mga batang hindi pinaglaban.
Binuksan niya ang huling pahina. Isinulat niya ang isang pangalan. Alon de la Peña. Habang sinusulat niya ito, ang buong baryo ay nagliwanag sa apoy. Apoy na hindi naninira, kundi nagpapakita ng katotohanan. Ang apoy ay hugis alaala, hugis kasalanan, at sa pagliyab nito, ang lahat ng nakalimot ay mapipilitang maalala. Ang lahat ng nagkaila ay mapipilitang humarap. Sa mundo kung saan ang batas ay hindi nakialam, at ang hustisya ay binili ng takot. Ang mga kwento ng mga batang ito ang magiging hatol. Hindi sa salita, hindi sa armas, kundi sa alaala, na kahit gaano man pilit itago, ay babangon at babawi mula sa kabilang panig ng baryo. Isang matandang babae ang lumapit kay Elias. Baluktot ang likod, puti ang buhok. Ngunit ang mga mata, punang mga sigaw na hindi kailanman na ibulalas. Siya ang huling tagapangalaga ng lihim. Ang huling nakakaalam kung paano nagsimula ang lahat. Lumuhod siya sa harap ni Elias. Hinubad ang kwentas na may ngipin ng bata. At inyabot ito. Panahon na, anya. Panahon na para sa buong bayan ang pagdinig. Sa oras ding iyon, nyanig ng ingay ang paligid. Sigawan. Iyakan. Mga pamilyang pilit tinatago ang kasaysayang pinutol. Sa bawat bahay sa bagong baryo, may lumilitaw na sulat sa dingding. Mga pangalan ng mga ninuno. Mga petsa ng pagkawala. Mga dahilan na gawa-gawa lamang. Tumakas. Namatay sa lagnat. Dinala ng kamag-anak. Pero sa harap ng lumang dambana, nakasulat na ngayon ang totoo. Ipinagbili. Ipinagpalit. Ipinatali. Si Alon naroroon na rin. Nakahawak sa kanyang laruan. Walang iniinda ang apoy. Tahimik siyang lumapit kay Elias. At sa mata ng lahat, bata lang siyang sumusunod. Pero sa mata ng mga aninong nanonood mula sa dilim, siya ang huling piraso. Ang huling bahagi ng ritual. Mula sa langit, bumagsak ang unang patak ng dugo. Hindi ulan. Dugo. At sa bawat patak nito sa lupa, may isang kwento na bumabalik. Isang mukha na muling lumilitaw. At isang sigaw ng katarungan na hindi na kayang patahimikin. Sa mismong gitna ng baryo, bumukas ang lupa. Hindi upang lamunin ang mga inosente, kundi upang iluwal ang mga nawala. Ang mga batang sinakripisyo noon. Isa-isang bumangon, hawak ang mga laruan nilang naiwang may marka. Hindi sila galit. Hindi sila mabangis. Sila ay buo. At nagsalita sila sa iisang tinig. Hindi kami multo. Kami ay alaala. At habang may isang batang iniiwan sa dilim, kami ay babalik. Ang lupa ay patuloy na bumubukas. At mula sa kailaliman, hindi lang mga bata ang lumilitaw. Naroon ang mga nawawalang matanda. Mga ina na umiyak hanggang mawala ng tinig. Mga ama na pinilit manahimik kapalit ng kabuhayan. At sa kanilang mga kamay, bitbit nila ang mga hibla ng kasaysayang pinutol. Mga sulat na sinunog. Mga larawan na tinabunan ng yero. Mga pangalan na hindi kailanman binanggit muli. Sa harap ng lahat, tumindig si Elias at si Alon. Magkatabi. Mata sa mata. Hawak kamay. Sa kanilang paanan, ang lumang dambana ay lumiwanag. Hindi sa apoy, kundi sa liwanag ng katotohanan. Bawat sinungaling, bawat nagkubli ng totoo, ay nanlumo sa bigat ng alaala. Ang ilan ay lumuhod. Ang ilan ay nagsisisigaw, pilit tumatakas. Ngunit saan man sila magtago, naroon ang mga mata. Naroon ang mga anino. At sa bawat sulok ng bayan, isang boses ang naririnig. Boses ng bata. Payapa. Matatag. Hindi kami bumabalik para manakot. Bumabalik kami para maalala. Dahil ang hindi inalala, inuulit. Ang langit ay muling nagbukas. Ngunit ngayon, hindi para magparusa, kundi para magpataw ng paniningil. Isang paniningil na hindi mo mababayaran ng dasal, ng salapi, o ng pagbura sa kasaysayan. Tanging ang pagtanggap, ang pag-amin,
At ang pag-ako ng pananagutan. Ang susi para muling manahimik ang lupa. At habang nakatayo ang baryo sa gitna ng liwanag at anino, bulong ng mga espiritu ang dumadaloy sa hangin. Ang kwento ni Bunso ay kwento nating lahat. At habang may batang isinasantabi, hindi pa ito tapos. Sa huling pagkakataon, tumayo si Elias sa gitna ng baryo. Ang mga mata niya ay tila matanda na sa karanasan. Kahit ang katawan ay nanatiling bata. Katabi niya si Alon. Tahimik ngunit mulat sa katotohanan. Sa paligid nila, ang mga nawalang alaala ay muling naging buo. Hindi bilang multo, kundi bilang paalala. Sa pinakasentro ng lumang hukay, may bagong punla. Isang batang punong kahoy. Sumisibol mula sa abo at dugo. Ito ang hudyat ng panibagong simula. Ngunit hindi para kalimutan, kundi para itanim ang aral. Ang mga aninong dating nagtatago sa dilim, ngayon ay nakatayo sa gilid ng liwanag. Tahimik. Nagbabantay. Hindi para manakot, kundi para tiyaking wala ng bata ang kailanman isasakripisyo muli. Lumapit ang matandang babae kay Elias. Hinawakan ang kanyang ulo. At sa boses na mahina ngunit matalim, ang baryo ay ligtas na ngunit hindi ang mundo. Dadalhin ninyo ang apoy, hindi para sunugin kundi para gisingin. Ang inyong mga hakbang ay magiging paalala sa bawat kalsada. Elias at Alon ay naglakad palayo sa baryo. Walang lingon. Bitbit ang kwaderno ng mga pangalan. At ang laruan ni Bunso. Sa bawat lugar na kanilang madaanan, may isang bata na magigising sa panaginip. At maririnig ang parehong bulong. Ikaw ba ay pipikit muli? O ikaw ang magiging tagapagsalita ng kwento naming pinutol? Sa gabi, sa hangin, sa katahimikan, ang baryo ay muling nawala sa mapa. Ngunit sa puso ng bawat batang mulat, naroon ito, buhay. At ang huling tinig na narinig bago lumubog ang araw. Hindi lahat ng kwento ay may wakas. Ang iba nagsisimula pa lang. Sa huling yugto ng kanilang paglalakad, narating ni na Elias at Alon ang hangganan ng kagubatan. Kung saan nagtatapos ang lumang daan at nagsisimula ang bagong mundo. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang anino. Parang ang mundo mismo ay naghihintay. Si Elias ay tumigil, tumingin sa langit. Ang mga bituin ay maliwanag. Parang bawat isa ay mata ng nakaraang nagbabantay. Isinara niya ang kwaderno ng mga pangalan. Ngayon ay puno na ng kwento. Ng mga alaala. Ng mga pangalan ng bata, matanda at ng mga nilimot. Sa kanyang tabi, si Alon ay lumuhod at itinanim ang laruan ni Bunso. Sa lupa, ito ay unti-unting naging bahagi ng kalikasan. Mula sa kahoy na laruan, tumubo ang isang bulaklak. Pula. Maliit. Ngunit matatag sa hangin. Dahil kahit gaano kadilim ang pinanggalingan nito. Kaya nitong mamukadkad. Panahon na, bulong ni Elias. Hindi upang lumaban sa anino, kundi upang ituro ang ilaw. Mula sa likod nila, ang mga bata, ang mga espiritu, ang mga boses ng nakaraan, isa-isang naglaho sa liwanag. Payapa, hindi dahil tapos na ang kwento, kundi dahil may mga tagapagpatuloy na. Elias at Alon ay lumakad muli. Ngunit hindi na sila mag-isa. Sa bawat hakbang nila, may mga bata ring sumusunod. Mga batang totoo. Mga batang buhay. Mga batang handang makinig. At higit sa lahat, handang magsalita. Dahil ang katotohanan, kahit ilang henerasyon pa ang lumipas, ay hindi kailanman kayang ilibing. At sa huling linya ng kwaderno, nakasulat sa sulat kamay ni Elias. Sa mga kwento ng nawala, doon tayo muling matatagpuan. Ito ang wakas ng katahimikan. At simula ng pagmulat.